Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, dali ng dumulog sa banal na hapag ng Panginoon. At upang tayo maging marapat makibahagi sa ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang Ginoon, kahawan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Kaloob sa lupa kapayapaan, pinupuri ka, ipinagkaranghal, sinasamba ka namin sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Harina namin, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, Anak ng Diyos, Kordero ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, Ikaw na naluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen. 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 Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tinawag mo ang lahat ng bansa ng bagay upang umiral sa pamamagitan ni Kristo ang pangalan ng sanlilikha. Ipagkaloob mo, isinasamo namin na sa pagtalima sa patnubay ng Espiritong bumubuhay, mapangalagaan namin ng may pagmamahal ang gawa ng iyong mga kamay sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa unang pagbasa, itinuturo ng Aklat ng Karunungan ang malungkot na katotohanan sa labis nating pagkamangha sa kariktan ng sangnilikha. Nakalimutan natin ang may likha ng lahat. Ang salita ng Diyos mula sa Aklat ng Karunungan. Napakahangal ang mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Nakikita nila ang mabubuting bagay sa daigdig. Ang salita ng Diyos mula sa Aklat ng Karunungan. Napakahangal ang mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Nakikita nila ang mabubuting bagay sa daigdig, ngunit hindi nila makita ang Diyos na buhay. Pinag-aaralan nila ang kanyang mga nilalang, ngunit hindi nila nakikilala siya na lumalang sa mga ito. Sa halip, ang apoy, ang mabilis na hangin, ang unos, ang mga bituin naglalayag sa karurukan, ang rumaragasang tubig at ang mga tala sa kalangitan, ang kinikilala nilang mga Diyos na namamahala sa daigdig. Kung kinikilala nilang Diyos ang mga ito dahil sa kanilang angking kariktan, dapat ay nalaman nilang higit na dakila ang lumalang sa lahat ng iyan, ang Panginoong may kapal. Siya ang pinagmulan ng lahat ng kagandahan. Ang lumikha sa lahat, kung namangha sila sa kapangyarihan ng mga ito, dapat nilang malaman na higit ang kapangyarihan ng lumikha sa mga ito. Sapagkat sa pagmalas natin sa kalawakan at kagandahan ng sangnilikha, makikilala natin ang lumikha. Baka naman hindi sila dapat sisihin ng lubos. Maaaring nagsikap silang makilala ang Diyos, ngunit naligaw lamang sa kanilang paghahanap. Sa pag-aaral ng mga bagay na nasa paligid nila, lubha silang naakit sa kagandahang kanilang nakita, hanggang sa naniwala silang Diyos nga ang mga ito. Ngunit wala silang tunay na maidadahilan sa kanilang pagkaligaw. Kung nakayanan nilang pag-aralan ang sansinukob, bakit di nila nakilala ang Panginoong may likha sa lahat? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
aking Diyos, kay dakila mong talaga. Ang taglay mong kasutay, dakila rit, marangal pa. Nababatbat ka pong Diyos ng liwanag na maganda. Nagtayo ng saligan nitong lupa. Matatag na ginawa mo't hindi ito mauuga. Ang ibabaw ng saligay ginawa mong karagatan, at tubig din ang bumalot sa lahat ng kabundukan. Ka ng ilog na patungong kapatagan. Sa gilid ng mga burol umaagos na marahan. Sa naroong kakahuyay umaawit na masaya. Mga iboy nagpupugat sa malabay nilang sanga. Sa daigdig ikaw poon, kay rami ng iyong likha. Pagkat ikaw ay marunong, kaya ito ay nagawa. Sa dami ng nilikha mo'y nakalatan itong lupa. Purihin ang Panginoon, purihin mo kaluluwa.
Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni Apostol San Pablo na ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo at para kay Kristo. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita, at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha, sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga nagahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritual ay pawang nilikha ng Diyos sa pamagitan niya at para sa Kanya. Siya'y una sa lahat at sa Kanya'y nasasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Siya ang ulo ng simbahan na Kanyang katawan. Siya ang una, ang panganay na anak, ang unang nabuhay na muli upang siya ang maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Ipinasya ng Diyos na ang Kanyang kalikasan ay manatili rin sa anak, at inibig niyang ang sandaigdigan ay makipagkasundo sa Kanya sa pamamagitan ng anak. Sa pamamagitan ng pagkamatay nito sa krus, nagkasundo nga ang Diyos at ang lahat ng nalikha sa langit at sa lupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, itinuturo ni Jesus na siya ang Panginoon ng kalikasan sa pagpapasunod, maging sa hangin at alon. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sumakay si Jesus sa bangka kasama ang kanyang mga alagad. Bumugso sa lawang isang malakas na unos at halos matabunan ang mga alon ang bangka. Ngunit natutulog noon si Jesus. Kaya tilapitan siya ng mga alagad at ginising, Panginoon, tulungan po ninyo kami. Sabi nila, lulubog tayo. At sinabi niya sa kanila, ano't kayo natatakot? Napakalit naman ng pananalig ninyo. Bumangon siya, sinaway ang hangin at ang dagat at tumahimik ang mga ito. Namangha silang lahat at ang sabi, anong tao ito? Kahit ang hangin at ang dagat ay tumatalima sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, ngayong ika-23 linggo sa karaniwang panahon ay ang ipagdiriwang nating misa sa linggong ito ay ang misa para sa pangangalaga sa sanlilikha. Ito'y batay na rin po sa kalatas ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines sa tuwing pagdiriwang natin ng Season of Creation mula September 1 hanggang October 4. At tuwing unang linggo ng Setyembre ay misa para sa pangalaga sa sanlilikha. Kalinsabay din po sa taong ito ay ang paggunita natin sa ika-10 guning taong
anibersaryo ng pagkakasulat ng encyclical ni Pope Francis na Laudato Si. Ito po ay sinulat niya para palalahanan tayong mga tao na pangalagaan ang ating tahanan. Care for our common home. At yung common home na tinutukoy dito ni Pope Francis ay hindi ang kanya-kanyang mga tahanan, kundi ang sangkalupaan, ang sannilikha. Ngayon, ang mga pagbasa natin sa pagdiriwang na ito ay malinaw nagpapaalala sa atin na mahalagang gampanin natin bilang mga nilikha na may pananagutan para pangalagaan ang sannilikha. Sa ating pong ebanghelyo ay ating natunghayan dito na si Jesus at ang kanyang mga alagad ay sumakay sa isang bangka at sila'y naglayag. Pero sa gitna ng kanilang paglalayag ay bumugso ang isang malakas na unos, halos matabunan na ang kanilang bangka. Natutulog doon ng Panginoon at dahil sa takot ng mga alagad, ano na lamang kanilang sinabi? Panginoon, tulungan po ninyo kami. Panginoon, iligtas po ninyo kami. Mga kapatid, ang imahe ng unos na naranasan ng mga apostol at ng ating Panginoon ay patuloy na nararanasan natin. Dito sa ating bansa, halos taon-taon, umaabot ng 20 ang bagyo na pumapasok sa ating bansa. Halos 20 bagyo ang pumapasok sa ating bansa. At alam naman natin, batay na rin sa karanasan natin, kung ano dinudulot pagka may bagyo. Bukod sa takot, nandiyan ang pagkasira, nandiyan ang pagkawasak. Pagkasira ng mga pananim, pagkasira ng mga infrastruktura, pagkasira ng maraming bahay. At din ang pagkawala ng ilang mga buhay. Yan ang naranasan natin taon-taon sa tuwing merong bagyo. Kaya nandun parati yung takot na nararamdaman natin. Pero alam niyo mga kapatid, bukod sa ganyang bagyo, ay meron pa tayong mga bagyo na naranasan sa ating buhay, sa kasulukuyang panahon. Nandyan ang napakaruming mga ilog. Na wala ata malinis sa ilog dito sa ating bansa. Kung meron man, kakaunti. Nandyan ang mga estero, mga kanal na puno ng basura. Nagkalat. Nandiyan yung ilang mga bundok na halos makalbo na at hindi nandiyan din yung mga bundok na minimina. Pero alam niyo kung anong pinakamalaking bagyo na kinakarap ng ating bansa ngayon? Ang korupsyon sa gobyerno. Matanong ko lang ho kayo ba'y may umaasa na mayroong makukulong sa nangyayaring investigasyon ngayon? Kayo ba'y umaasa na mayroong makukulong? O puro expose lang? Umaasa ho ba kayo may makukulong pa? Kakaiba yun nangyayari sa atin. Yung sinasabing possible na involved ay nag-iimbestiga rin. Sila nagtatakipan. Sila nagtatakipan. Pero ninyo, napakalaking halaga ang ninanakaw sa mga tao. Napakalaking halaga ang ninanakaw sa mga tao. Yan ang bagyo. Kaya siguro, katulad ng mga alagad, ang magiging sigaw natin, Panginoon, tulungan po ninyo kami. Panginoon, iligtas po ninyo kami. Ngayon, paano tutugon ang Diyos sa ganitong pamamaraan? Mahalaga na makita natin kung paano tutugon ang Diyos. At ito isang paalaala sa bawat sa atin. Sa ating unang pagbasa sa Aklat ng Karunungan, pinapaalala dito ng sumulat ng Aklat sa Karunungan sa mga tao na ang dinadakila nilang nilikha, apoy, bundok, kapatagan, ang dinadakila nilang mga iyan ay nilikha lamang din.
At dahil dinadakila yan ng mga tao, nakakalimutan nila ang may likha. Nakakalimutan nila ang may likha. Sa ating ikalawang pagbasa sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas, pinahayag na si Jesus ang pinakauna sa lahat ng nilikha. Bago palikhain ng Diyos ang sangkalupaan, nariyan na ang anak ng Diyos. At ano pinupunto ng dalawang pagbasang ito? Na ang Diyos ay may likha, hindi ang tao. Ang Diyos ay may likha ng sangkalupaan, ng sannilikha, hindi ang tao. Ngayon, kung hindi tayo ang may likha, ano magiging panin natin dito? All of us are stewards, tagapangalaga, katiwala ng sannilikha. Pero tayo mga tao, sadyang mapusok, iniisip natin na tayo ang may likha. Kaya nung ginagawa natin, inaabuso natin ng kalikasan. Inaabuso natin ang kalikasan. Siguro kung makapagsasalita lamang ang kalikasan, sasabihin din niya, Panginoong may likha, tulungan ninyo kami. Dahil masyado ng abusado tayong mga tao. Nilikha ng Diyos sa maayos ito, pero nung ginawa natin, unti-unti winawasak nating mga tao. Ang Sierra Madre, na paraking tulong yan sa atin. Pero makikita natin na may ilang bahagi na ng Sierra Madre ang unti-unti nakakalbo. At alam natin kung gaano kahalaga ang Sierra Madre sa atin. Dahil ito yung bumabasag sa anumang bagyo na pumapasok sa ating bansa. Kapag nawala at tuluyang nakalbo ang Sierra Madre, ano mangyayari sa atin? Ang mga gumagawa niyan, mga ilang korap na mambabatas, mga ilang korap na mangangalakal. Inaabuso natin ang kalikasan. Kaya maganda yung paalala sa atin. Ang Diyos ang may likha, tayo ang katiwala. Tayo ang tagapangalaga ng sannilikha. Sabi sa Ebanghelyo, nung ginigising nila ang Panginoon, ano't kahit natatakot, napakalit naman ng pananalig ninyo. Tayo bilang na sannilikha o bilang tagapangalaga, pinagkatiwalaan din ng Panginoon ng pananalig. At ang pananalig na yan, ang dapat na maging daan natin upang gawin natin kung ano yung tama, kung ano ang mabuti. Gawin natin kung anong tama, gawin natin kung ano ang mabuti. Siguro simulan natin sa ating sariling tahanan. Maging responsable tayo, partikular sa ating mga basura. Maging responsable tayo, partikular sa mga basura ng bawat isa sa atin. Kung meron kayong kinaing candy nasa lansangan, huwag niyo lang itapon yung candy wrapper na yan sa lansangan. Malit lang iyan. Properly dispose it. Dito sa ating parokya, unti-unti ginagawa natin kapag may mga pagdiriwang, may mga pagtitipon na may kainan, iniwasan na rin natin gumamit ng plastic at styrofoam. Alam naman natin ang mga iyan, patay na tayo, nandyan pa yan. Yung kaapo-apuhan ninyo, wala na rin, pero nandyan pa rin ang mga plastic. Kung di man natin totally ma-eradicate yan, at least mabawasan natin at simulan natin iyan. Simulan natin.
na makaiwas gumamit ng mga ganyang bagay, maging sa ating sariling mga tahanan. At siguro isang maganda pang pamamaraan, bantayan natin ang nagaganap na investigasyon. Baka wala ngang makulong. Puro expose lang. Kung bakit walang makukulong, dahil sila mismo nagtatakipan. Saan ka nakakita, yung nag-iimbestiga, sinasabi nila may possibility na involved din o connected din. Only in the Philippines. Mga kapatid, nawa tayo bilang mga pinagkalooban ng Diyos ng dulong, ng karunungan, at tayo bilang mga pinagkatiwalaan ng mga laga ang sanilikha, yung mga mumunting pamamaraan, magawa natin. Munti man ito, maliit man ito, pero may maitutulong ito sa ating sannilikha. Pakinggan natin ang tinig ng sanilikhang umaaray na sa pang-aabuso at pagbawasak natin. Amen. Sama-sama nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ko sa isang Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ko sa isang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon. Diyos buhat sa Diyos, Liwanag buhat sa liwanag. Diyos sa totoo, buhat sa Diyos sa totoo, sumilang at hindi ginawa, kaysa ng Ama sa pagka-Diyos at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao, dahil sa ating kaligtasan, siya'y nanawag mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, kay Mariang Biret naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing, muli siyang nabuhay sa 3 araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat siya sa kalangitan at tumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siya muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ko sa isang Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, na nanggagaling sa Ama at sa Anak, sinasamba siya at pinararangalan kaysa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ko sa isang banal na simbahang Katolika at Apostolika, gayon din sa isang binyag sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Mga kapatid, idalangin natin sa Panginoon na tulungan tayo maging mapanagutan sa pangangalaga sa sannilikha ating isamo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahan, upang lagi niyang isulong ang kabanalan sa pagpapahalaga at paggalang sa sangnilikha, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa pamahalaan, upang pangunahan nilang ipagtanggol at pangalagaan ang sangnilikha laban sa mga mapagsamantala, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga mambabatas, upang ang mga ipapasa nilang batas ay pabor sa karapatan ng mga kapos at sa karangalan ng sangnilikha, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nagsusulong sa pangangalaga ng sangnilikha,
upang manatili sila sa kanilang paninindigan at ang mga umaabuso naman ay magbagong loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming lumikha, sa iyong kabutihan kami ginawa mong bahagi at katiwala ng sa nilikha. Itulot mong pangasiwaan namin ito na may pagpapahalaga at pag-iingat sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Ngunit natanggapin ang alay na ito ng abiyayang nagmula sa pagpapala mo. Handa ng bawat puso pagkahilig mo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Inakay na nagmula sa mutil ng trigo, pagkain na bibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tampay ng ubas, pinungit, nagbibigay lakas. Ngunit natanggapin ang alay na ito, ang abiyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkaibig mo. Ngayon'y nananalig, Nagmamahal sa iyo. Manalangin kay mga kapatido, pangampagahin natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga bungang ito ng lupa at ng aming mga kamay. Ganapin mo sa mga ito ang gawain ng iyong paglikha, upang sa pagbabagong dulot ng Espiritu Santo, ang mga ito'y maging pagkain at inumin ng buhay na walang hanggan para sa amin. Sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas na Diyos sa inyong puso at diwa, Itinaas na namin sa Panginoon. pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan, ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang taginit at tagulan. Ikaw humubog sa tao bilang iyong kawangan sa mga pagkakatiwalang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan na iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo na wala humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana,
Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito, tinumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo, para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gulitahin, sarili ay inihalin, bilang pagkaitinungin, pinagsasaluhan natin. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, linyapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon naming Papa at ni Dennis aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pamana at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sa at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili man nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ang lakas loob.
sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami hintulot sa tukso at yaya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayos lahat ng kapahamakan. Samantalang aming masayang pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan na iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Paglooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nagaling sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, nawa ang sakramento ng pagkakaisa na aming tinanggap ay magpalalim ng aming pakikisa sa iyo at sa aming kapwa, upang sa pagkasam namin sa bagong langit at bagong lupa, matutunan naming mamuhay na may pagkakaisa kasama ng lahat ng iyong nilikha sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, humayo tayo bilang mga tagapangalaga ng sanlilikha. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.